Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aurelia nang madaplisan ng kanyang kamay ang isang malamig na bagay sa ilalim ng unan ni Lucien. Isang cellphone, hindi ang karaniwan nitong gamit kundi isang lihim, para siyang nakuryente. Ang nakakabingi na katahimikan sa loob ng silid ay lalong nagpatindi sa kaba niya. Bakit mayroon siyang isa pa? Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang bahay habang dahan-dahan niyang kinukuha ang telepono. Ang screen ay may fingerprint lock, ngunit sinubukan niya ang isang password na alam niyang hindi kailanman mababago ni Lucien, ang araw ng kanilang anibersaryo. Bzzz! Isang mahinang tunog, ang naghudyat ng pagbubukas ng screen. Ang bumungad sa kanya ay hindi lamang ang wallpaper na larawan nila ni Lucien, kundi ang isang serye ng mga mensahe mula sa isang pangalang nagpatayo ng balahibo niya, Celine Madrid, ang executive assistant ni Lucien. Nahirapan si Aurelia huminga. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura niya. Miss Nakita, Lucien, kailan tayo ulit magkikita? Salamat sa masarap na hapunan kagabi. Alam mo talagang pawiin ang pagod ko. Alam ko kung gaano ka ka-busy, pero sana may oras ka para sa akin. Bawat pangungusap, bawat emoji ay parang libong karayom na tumutusok sa puso ni Aurelia. Ang kamay niya ay nanginginig habang nagpapatuloy sa pag-scroll, umaasa na mali ang pagkakaintindi niya. Pero wala nang mas malinaw pa sa mga salitang nababasa niya. Si Lucien, ang kanyang minamahal na asawa, ang CEO na kinagigiliwan ng lahat dahil sa pagiging family-oriented, ay niloloko siya. Hindi lang niloloko, kundi may relasyon sa sarili nitong assistant. Pinilit niyang pigilin ang pagluha. Hindi ito ang oras para bumigay. Naalala niya ang mga ngiti ni Lucien tuwing umaga, ang mga yakap na puno ng pagmamahal. Puro kasinungalingan, puro peke. Paano niya nagawa ito? Sa kanila? Sa mga anak nila? Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Isang babaeng halos hindi na makilala sa sakit. Ang Aurelia na masayahin at puno ng tiwala ay tila nawala na. Narinig niya ang pagbukas ng gate sa labas. Si Lucien. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa ilalim ng unan, pinunasan ng mga luha at pilit ng ngumiti. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging matapang. Kumusta ang araw mo, mahal? Tanong ni Lucien. Hinalikan siya sa pisngi. Parang nasusuka si Aurelia, pero pinilit niyang suklian ang halik. Okay lang, mahal. Ang tagal mo yata ngayon? Maraming ginagawa sa opisina, Aurelia. Alam mo na. May ngiti sa labi nito, pero sa mga mata ni Aurelia, nakita niya ang bahid ng kasinungalingan. Nagkunwari siyang abala sa paghahanda ng hapunan, habang ang utak niya ay nagpaplano na. Hindi niya hahayaang magpatuloy ito, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang mga anak. Nang matulog na si Lucien, muli niyang kinuha ang lihim na telepono. Nag-scroll siya muli, sa pag-asang may makita pa. Doon niya nakita isang lumang thread ng mensahe. Hindi na ito tungkol sa pagmamahalan, kundi tungkol sa negosyo. Ang plano natin ay kailangang maging seamless, Celine. Walang dapat makahalatang mayroon tayong itinago. Nasa atin ang lahat ng power, Lucien. Walang makakapigil sa atin. Isang kaba ang muling bumalot sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa panloloko. May mas malaki at mas madilim na lihim na nakakubli. Ang mga salitang plano, itinago, at power ay nagpatindig ng balahibo niya. Kinaumagahan, pakiramdam ni Aurelia ay hindi siya nakatulog. Ang mga salitang nabasa niya sa lihim na telepono ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip niya. Hindi lang ito panloloko. Ito ay mas malaki, mas mapanganib. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan at kayang siyasatin ang lalim ng itinatago ni Lucien. Pumunta siya sa isang lugar na ibinigay sa kanya ng kaibigan na may malawak na koneksyon. Isang maliit na opisina ng private investigator sa isang liblib na sulok ng Quezon City.
Ang pangalan sa karatula, Darion Fajardo. Nadatnan niya si Darion, isang lalaking may matatalim na tingin at malalim na pilat sa pisngi, na tila laging handang makipaglaban. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at tila may daladalang mabigat na nakaraan. "Magandang araw po, ma'am. Anong maipaglilingkod ko?" Tanong ni Darion. Walang emosyon ang boses. Nag-aalangan si Aurelia. "Ako po si Aurelia Santos. Mayroon po akong kailangan imbestigahan." Nakinig lang si Darion habang ikinukwento ni Aurelia ang pagtuklas sa cellphone at ang mga mensaheng nagpatindi ng kanyang hinala. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Lucien kaagad. "Ang asawa ko po ay si Lucien Navarro." Sa wakas ay sabi ni Aurelia. Parang may biglang bumalot na yelo sa buong katawan ni Darion. Ang kanyang mga mata, na kanina'y blangko lang, ay biglang kumislap ng galit. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa. "Navarro Group?" Mahina niyang tanong. Ang boses ay tila may bahid ng nakatagong pait. "Opo," sagot ni Aurelia. Nagtataka sa reaksyon nito. Tumayo si Darion at lumakad patungo sa bintana. Nakatalikod kay Aurelia. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahawakan. "Hindi ko po kayo matutulungan, ma'am," malamig niyang sabi. Walang lingon. Naramdaman ni Aurelia ang bigat ng pagkabigo. "Pero, bakit? Kailangan ko ng tulong. Hindi lang ito panloloko, may mas malalim pa. Tungkol ito sa mga operasyon ng kumpanya." Doon lumingon si Darion. Ang galit sa kanyang mga mata ay halos lumabas. "Ang Navarro Group ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa amin, ma'am. Ang dahilan kung bakit namatay ang aking ama." Napatulala si Aurelia. Ang mundong pilit niyang inayos ay muling gumuho. Ang taong pinuntahan niya para tulungan siya ay may personal na galit sa asawa niya. Ang aking ama ay isang negosyante, katunggali ng Navarro Group noong araw. Pero dahil sa mga iligal na transaksyon at panloloko ng kumpanya ni Lucien Navarro, nalugi ang negosyo ng aking ama. Nawala ang lahat. At dahil doon, kinuha niya ang kanyang sariling buhay. Patuloy ni Darion, ang bawat salita ay puno ng hinanakit. Hindi inaasahan ni Aurelia ang pagbubunyag na iyon. Ang kanyang personal na problema ay tila nagkonekta sa mas malaking trahedya. "Pero Sir Darion, kung totoo yan, hindi ba mas lalo kang may dahilan para tulungan ako?" Tanong ni Aurelia. Sinubukan siyang kumbinsihin. "Para sa katarungan ng ama mo, para sa katotohanan." Tinitigan siya ni Darion. Nakita niya sa mga mata ni Aurelia ang pagdurusa, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Pareho sila, mga biktima ng kasinungalingan ng iisang tao. "Hindi ko kayo ipapangako ng madali at mapanganib ito," babala ni Darion. "Handa po ako," matatag na sagot ni Aurelia. "Para sa mga anak ko at para sa katotohanan." Doon, may isang bagay na nagbago sa mukha ni Darion. Isang bahid ng pag-asa o marahil ay isang panuunumbalik ng layunin. "Sige, Ma'am Aurelia, gagawin natin ito." Simulan natin sa pagsubaybay kay Selene Madrid. Mayroon akong pakiramdam na hindi lang siya basta kabit. May mas malalim siyang koneksyon sa mga operasyon ni Lucien. Simula noon, si Darion ay naging anino ni Selene at Lucien. Araw-araw, nag-uulat siya kay Aurelia ng kanyang mga natutuklasan. Mga lihim na pagpupulong, mga numero ng account na hindi tugma sa mga opisyal na record ng Navarro Group, at mga kahina-hinalang pagbisita sa mga lugar na hindi akma para sa mga negosyante. Isang gabi, habang abala si Lucien sa isang business trip sa labas ng bayan, nakatanggap si Aurelia ng tawag mula kay Darion. "Ma'am Aurelia, mayroon akong nakita," sabi ni Darion. Ang boses ay puno ng pagkabahala. "Si Lucien, nakita ko siya sa isang luma at abandonadong bodega sa Tondo. Nakikipagkita sa isang lalaki na mukhang hindi ordinaryo, at hindi lang sila nag-uusap." Nagpadala si Darion ng litrato. Sa larawan, si Lucien ay nasa dilim, nakikipag-ugnayan sa isang lalaking may mga tattoo at masamang dating.
May iniaabot si Lucien sa lalaki na tila isang sobre na puno ng pera. Ang background ay isang malaking lalagyan na mukhang galing sa shipping port. Ang mga salita ni Darion ay umalingaw-ngaw sa isip ni Aurelia. Hindi lang ito basta kabit, Ma'am Aurelia. Meron akong pakiramdam na may mas malalim siyang koneksyon sa mga operasyon ni Lucien. Ngayon, nakikita niya mismo, hindi lang isang panloloko sa asawa. Ito ay simula ng isang bangungot na may kaakibat na malalim na katiwalian at panganib. Hindi lang ito panloloko, Ma'am Aurelia. Mayroong mas malaki pang itinatago. Pahabol ni Darion sa mensahe na tila nabasa ang iniisip ni Aurelia. Ito ay simula pa lamang. Hindi mapakali si Darion sa kanyang maliit na opisina. Ang litratong kuha niya kay Lucien at sa misteryosong lalaki sa bodega ay nakalatag sa mesa, kasama ng iba pang mga dokumento at pahayagan tungkol sa Navarro Group. Ang bawat detalye ay nagdudugtong sa isang mas malaking palaisipan na matagal na niyang gustong lutasin. Ang alaala ng kanyang ama ay nagsisilbing apoy sa kanyang determinasyon. Hindi ka lang kumuha ng negosyo ng ama ko, Lucien. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang larawan ni Lucien. May mas malalim pa rito. Sinimula ni Darion ang kanyang paghuhukay. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon mula sa mga dating kasamahan sa pulisya hanggang sa mga fixer sa ilalim ng lupa. Ang unang lead na sinundan niya ay ang mga financial records ng Navarro Group. Hindi ang mga pampublikong ulat, kundi ang mga under-the-table na impormasyon. Isang gabi, matapos ang ilang araw ng walang tulog na paghahanap, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dating kakilala, isang financial analyst na may access sa sensitibong impormasyon. Darion, meron akong nakita. Mga kakaibang transaksyon. Sabi ng kaibigan, ang boses ay mahina at tila natatakot. Mga shell companies, mga accounts sa ibang bansa na may malalaking halaga. Ang beneficiary, halos lahat ng ito ay konektado sa Navarro Group, pero hindi sa pangalan ni Lucien Navarro mismo. Sa pangalan ng isang foundation, ang Navarro Charity Foundation. Kumurap si Darion. Isang charity foundation? Ginamit ni Lucien ang isang organisasyon ng kawanggawa para maghugas ng pera. Ang kapal niya. Mayroon akong kopya ng ilang bank statements at transfer records. Patuloy ng kaibigan. Pero kailangan mong mag-ingat, Darion. Masyadong malakas ang koneksyon ni Lucien. Kung malaman niyang hinuhukay mo ito, delikado ka. Salamat, sabi ni Darion. Ingat ka rin. Binalikan ni Darion ang mga lumang kaso ng kumpanya ng kanyang ama. Sa mga dokumentong kanyang nakuha, nalaman niya na ang kumpanya ng kanyang ama ay nakikipagkumpetensya sa isang small-time construction company noon na ngayon ay isa sa mga shell companies na pinamamahalaan ng Navarro Group. Ang pagbagsak ng kumpanya ng kanyang ama ay tila hindi na aksidente. May koneksyon ito. Samantala, napansin ni Aurelia ang pagbabago sa pag-uugali ni Lucien. Naging mas abala ito mas madalas sa phone at ang mga sagot niya sa mga tanong ni Aurelia ay nilalang. May mga gabi na uuwi ito ng madaling araw, amoy alak at sigarilyo, at iritang-irita. May problema ba sa opisina, mahal? Tanong ni Aurelia isang gabi. Pilit na pinapakalma ang sarili. Wala, Aurelia. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Matigas na sagot ni Lucien. Hindi man lang siya tiningnan. Ang dating maamong mukha ni Lucien ay unti-unting lumalabas ang tunay na kulay. Ang kanyang pagiging family man ay isa na lang pabalat bunga. Isang araw, habang sinusundan ni Darion si Celine Madrid, napansin niyang madalas itong dumadaan sa isang nursing home. Naging kuryoso siya at sinundan si Celine sa loob. Nakita niya itong bumibisita sa isang matandang babae na may sakit sa Alzheimer's. Sa pagmamasid niya, tila regular na bumibisita si Celine at mukhang malapit sa matanda. Maya-maya, nakita niya si Celine na kausap ang isang nurse at may iniaabot na pera. Hindi niya maintindihan ang koneksyon nito sa kaso, ngunit sinulat niya ang detalye.
Bawat impormasyon ay mahalaga. Kinagabihan, nakatanggap si Darion ng tawag mula sa isang anonymous number. Ang boses sa kabilang linya ay basag, tila may takot. Sir Darion, ako po si Mang Tony, dating janitor sa Navarro Group. Narinig ko po ang tungkol sa pag-iimbestiga ninyo, tungkol po sa pagkamatay ng tatay nyo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Darion, isang saksi. Ano po ang alam nyo? Tanong niya, pinipilit na manatiling kalmado. May narinig po akong usapan ni Sir Lucien at ni Celine noon tungkol sa mga dokumento na nagpapabagsak sa kumpanya ng tatay nyo. Mayroon daw silang hawak na ebidensya na pwedeng gamitin laban sa kanya. Sabi ni Mang Tony, ang boses ay nanginginig. Pero pinilit po nila akong manahimik. Binantaan nila ang pamilya ko. Mang Tony, kailangan kong makipagkita sa inyo, sabi ni Darion. Kahit saan, kahit anong oras, kailangan nating itong ilabas. Delikado po, sir. Masyadong malakas si Sir Lucien. Hindi ko po alam kung paano kami makakagawa ng paraan. Bago pa matapos ni Mang Tony ang kanyang sasabihin, biglang naputol ang tawag. Sinubukan ni Darion na tawagan muli, ngunit walang sumasagot. Ang tawag ay na-trace sa isang public phone booth sa kabilang dulo ng syudad. Isang text message ang dumating sa telepono ni Darion mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat ka, Darion Fajardo. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon sa limot. Kung hindi ka titigil, hindi lang ikaw ang madadamay. Pati na rin ang pamilya mo. At ang bagong kliyente mo, may kalakip na larawan ang mensahe. Isang malabo, ngunit malinaw pa ring kuha ni Darion at Aurelia na nag-uusap sa labas ng opisina niya. Halos isang linggo na ang nakakaraan. Ang mensahe ay malinaw. Hindi lang sila nakabantay kay Lucien. Si Lucien mismo ay nagpapabantay sa kanila. Malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa mukha ni Aurelia habang nakatayo siya sa bintana. Pinagmamasdan ang mga anak na masayang naglalaro sa hardin. Ang imahe ng perpektong pamilya ay parang isang pelikulang pinapanood niya na ang bawat eksena ay puno ng kasinungalingan. Ang text ni Darion, kasama ang larawan nilang dalawa, ay lalong nagpatindi sa kanyang kaba. Alam niyang sinusubukan siyang takutin ni Lucien. Mami, tignan mo ang ginawa kong drawing. Sigaw ng anak niyang si Luna, hawak ang isang makulay na papel. Pilit nang ngumiti si Aurelia. Pinapatahan ng puso na tila gustong kumawala sa dibdib niya. Ang galing mo, anak. Para kanino yan? Para kay Daddy. Kasi siya ang best daddy in the world. Sagot ng bata. Puno ng inosenteng pagmamahal. Doon, parang may kung anong kumirot sa puso ni Aurelia. Ang kasinungalingan ni Lucien ay hindi lang sa kanya kumalat, kundi pati sa mga inosenteng puso ng mga anak niya. Ayaw niyang lumaki ang mga ito na ang iniidolo ay isang sinungaling at corrupt. Kinagabihan, naghanda si Aurelia ng isang espesyal na hahapunan. Nandoon si Lucien, nakangiti. Tila walang mabigat na itinatago. Pinilit ni Aurelia na maging kalmado, ngunit ang bawat galaw ni Lucien ay sinusuri niya. Ang bawat salita nito ay tinatasan niya. Masarap ang luto mo, mahal, sabi ni Lucien, ngumiti. Salamat. Kumusta ang trabaho? Naririnig kong masyado kang abala ngayon. Tanong ni Aurelia. Sinubukang magpanggap na nagmamalasakit. Maraming kailangang ayusin. Malaking proyekto. Maikling sagot ni Lucien. Ibinaling ang atensyon sa pagkain. Talaga? Anong klaseng proyekto? Tanong ni Aurelia. Sinubukang alamin ang higit pa. Napansin ni Lucien ang pagiging kuryoso ni Aurelia. Ngumiti siya. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag mo nang intindihin ang ganoong bagay, Aurelia. Mahirap para sa'yo. Kaya ko na yan. Naramdaman ni Aurelia ang paghamak sa tono ni Lucien. Hindi lang siya niloloko, kundi minamaliit pa ang kanyang kakayahan. Ang maskara ng perpektong asawa
ay unti-unting nabubura at ang unti-unting paglitaw ng kanyang tunay na kulay ay nagbibigay kay Aurelia ng matinding panlalamig. Habang naglilinis si Aurelia, nakita niya ang cellphone ni Lucien na nakalapag sa living room. Naglakas loob siyang buksan ito muli gamit ang anibersaryo nilang password. Nakita niya ang mga bagong mensahe mula kay Celine. Mas pribado, mas mapangahas. Bukod doon, may isang notification mula sa isang bank app na nagsasaad ng malaking halaga ng pera na inilipat. Ang transaksyon ay ipinadala sa isang account na hindi niya pamilyar at ang pangalan ng beneficiary ay isang initials lang, MR. Naglakad si Aurelia patungo sa study room ni Lucien. Alam niyang mayroon doon isang maliit na safe na laging nakakandado. Sinubukan niyang buksan, ngunit wala siyang ideya sa password. Anong ginagawa mo, Aurelia? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aurelia. Si Lucien. Nakatayo ito sa pintuan, may ngiti sa labi. Ngunit ang mga mata ay matalim. Hinahanap ko lang ang iyong mga lumang libro. Pilit niyang ngumiti. Sinusubukang magkunwari. Ganoon ba? Bakit mo hinahanap sa safe ko? Lumapit si Lucien, dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay parang nakakakilabot na ritmo. O baka may iba kang hinahanap? Pakiramdam ni Aurelia ay nakakulong siya sa isang bitag. Wala, Lucien. Nagkamali lang ako ng tingin. Mabuti pa. Huwag kang manghimasok sa mga hindi mo dapat pinakikialaman, Aurelia. Malumanay na sabi ni Lucien, ngunit ang lamig sa kanyang boses ay nakakapangilabot. May mga bagay na kapag nalaman mo, baka pagsisihan mo. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Aurelia ang pagbabago sa pag-uugali ni Celine. Sa isang corporate event na dinaluhan ni Aurelia bilang kinatawan ni Lucien, nakita niya si Celine. Maganda ito, professional, ngunit ang mga mata nito ay may bahid ng kalungkutan at pagod. Tila may dinadalang mabigat. Mukhang hindi ito isang masayang kabit, kundi isang taong nakakulong. Ma'am Aurelia, kumusta po kayo? Tanong ni Celine, pilit nang ngumiti. Okay lang ako, Celine, sagot ni Aurelia. Pinilit maging kalmado. Ikaw, mukhang stress ka? Marami po kasing trabaho, ma'am. Lalo na kay Sir Lucien, sabi ni Celine, bahagyang napayuko. Doon, may kakaibang kislap sa mata ni Celine, isang mabilis na tingin ng pag-asa at takot, na tila may gusto itong sabihin ngunit hindi niya magawa. Napansin ni Aurelia ang maliit na pasa sa pulso ni Celine, na tila pilit na tinatakpan ng mahabang manggas. Pag-uwi ni Aurelia, nakatanggap siya ng isang anonymous letter sa pintuan. Walang pangalan ng nagpadala. Sa loob ay isang maliit na piraso ng papel. Nakasaad sa papel, kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol kay Lucien, pumunta ka sa 1 Pitiripa, Pigatuasan Street, Block 4, sa Sabado ng gabi, alas 8, mag-isa ka lang. Ang kamay ni Aurelia ay nanginginig habang hawak ang papel, isang bitag o isang pagkakataon. Ang pagdududa ay bumabalot sa kanya. Ngunit ang pagnanais na malaman ang buong katotohanan ay mas malakas. Nakatanggap si Darion ng tawag mula kay Aurelia. Ang boses nito ay nanginginig sa pagitan ng kaba at determinasyon habang binabasa ang nilalaman ng anonymous letter. Gusto kong puntahan iyan, Darion. Matatag na sabi ni Aurelia. Kailangan kong malaman kung ano ito. Delikado, Ma'am Aurelia, sagot ni Darion. Malamang nabitagyan ni Lucien. Hindi kayo dapat pumunta ng mag-isa. Kaya nga kailangan ko ang tulong mo. Pagpupumilit ni Aurelia, hindi ako makakapunta ng hindi ka kasama. Pero kailangan nating mag-ingat. Ayaw kong may mangyaring masama sa'yo. Napaisip si Darion. May punto si Aurelia. Kung bitag man ito, mas maganda kung magkasama sila. Ito ang pagkakataon para makahanap ng mas malaking ebidensya. Lalo na kung may kaugnayan ito sa K-plan na nabanggit sa mensahe. Sige ma'am, sasamahan kita. Pero sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Walang gagawa ng hakbang nang hindi ko inuutusan, babala ni Darion. Kinabukasan ng Sabado, gabing-gabi na,
Lihim silang pumunta sa address na nakasulat sa sulat. Isang lumang bodega sa gitna ng isang liblib na industrial area. Walang ilaw. Tanging ang buwan lang ang nagsisilbing tanglaw. "Mag-ingat ka, ma'am. Manatili ka lang sa likod ko," bulong ni Darion. Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Ang amoy ng alikabok at lumang bakal ay bumati sa kanila. Sa gitna ng bodega, may isang mesa at 2 silya. Walang tao. "Mukhang wala naman," sabi ni Aurelia. Bahagyang bumaba ang balikat sa pagkadismaya. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Darion. Isang puting sobre ang nakalagay sa mesa. Nakasulat sa labas, "Para kay Aurelia Santos." Dahan-dahang kinuha ni Aurelia ang sobre. Ang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ay may isang USB drive at isang kopya ng lumang balita sa pahayagan. Ang balita ay tungkol sa pagbagsak ng kumpanya ng ama ni Darion. Isinalpak ni Darion ang USB sa kanyang laptop. Ang bumungad sa kanila ay hindi lang mga financial records. May isang folder na may pangalang Project Phoenix. Sa loob nito ay detalyadong plano ni Lucien kung paano niya lilipat ang lahat ng asset ng Navarro Group sa mga shell companies kapag nalaman na ang kanyang katiwalian. At hindi lang iyon, merong isang K-plan, isang contingency plan upang sisihin ang isang miyembro ng Board of Directors, si Mr. Ricardo Gonzalez, sa lahat ng katiwalian. "Ang hayop," bulong ni Darion. Hindi lang basta kurakot, nagpaplano pang sisihin ang iba. Pero may isa pang nakita si Darion, isang hidden file sa loob ng USB. Kailangan pa ng password. Sinubukan niya ang iba't ibang posibleng password, ngunit wala. Biglang may narinig silang ingay sa labas. Mga yabag. "Takbo, ma'am!" sigaw ni Darion. Mabilis silang tumakbo papalabas. Ngunit sa paglabas nila, may isang sasakyan na humarurot papalapit sa kanila. Puno ng galit ang mga mata ng driver. "Si Lucien!" bulong ni Aurelia. Nakita ang pamilyar na mukha sa likod ng manibela. Pinaharurot ni Darion ang kanyang sasakyan. Pilit na lumayo kay Lucien. Nagkaroon ng habulan sa mga kalsada ng tondo. Ang puso ni Aurelia ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Hindi lang siya nakikipaglaban para sa katotohanan, kundi para na rin sa kanyang buhay. Nang makalayo sila, huminga ng malalim si Aurelia. Paano niya nalaman? "May nag-leak, ma'am. O baka matagal na tayong minamanmanan," sagot ni Darion. Ang muka ay seryoso. "Hindi pa tapos ito. Ngayon alam na niya na may alam tayo." Sa kabilang banda, sa mansyon ng mga Navarro, galit na galit si Lucien. Hawak niya ang isang piraso ng papel, isang anonymous note na nagsasaad na may nagtatangkang kumuha ng impormasyon laban sa kanya. At kasama noon ang isang larawan ng bodega na kinasangkutan ni na Aurelia at Darion. "Celine!" sigaw ni Lucien, puno ng galit. Mabilis na lumapit si Celine, halatang takot. "Sir Lucien, may nagtatangkang sirain ako. May nagtatangkang ilabas ang mga lihim ko." Galit na galit si Lucien at nakita ni Celine ang isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. "Ikaw ang may alam ng lahat ng plano ko, Celine," may nagsabi sa kanila. "Ikaw ba?" "Hindi po, Sir Lucien. Kailanman hindi ko po kayo ipagkakanulo." Nagmamadaling sagot ni Celine, namumutla. "Hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko, Celine. Pero huwag kang magkakamali. Kapag nalaman kong may kinalaman ka rito, magsisisi ka sa araw na ipinanganak ka." Banta ni Lucien, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Puno ng takot si Celine. Alam niyang hawak siya ni Lucien sa leeg dahil sa isang malalim na lihim niya sa nakaraan na ginagamit ni Lucien laban sa kanya. Ang mga sinasabi ni Lucien ay hindi lang banta, kundi isang pangako. Sa likod ng kanyang opisina, sinubukan ni Darion na buksan ang hidden file sa USB. Paulit-ulit siyang nag-type ng mga password, ngunit wala pa rin. "Kailangan natin ito, Ma'am Aurelia," sabi ni Darion, puno ng pagkadismaya. Dito nakatago ang tunay na baho ni Lucien.
Bigla silang nakatanggap ng isa pang anonymous na tawag. Ang boses ay malalim at tila binago. Hindi kayo magtatagumpay. Ang lahat ng plano ninyo ay alam na. Ang lahat ng ebidensya ninyo ay walang silbi. Tigilan ninyo na ito habang hindi pa huli ang lahat. Kasunod ng tawag ay isang mensahe. Alam ko ang bawat galaw ninyo. May kalakip na video clip. Isang maikling video na kuha sa labas ng opisina ni Darion, kung saan kitang-kita sina Darion at Aurelia na nag-uusap. Napalitan ng galit at takot ang mukha ni Aurelia. Hindi lang sila nakabantay kay Lucien. Si Lucien mismo ang nagpapabantay sa kanila. Ang laro ay naging mas delikado. Ang mga ebidensya na hawak nila ay tila nagiging walang kwenta. Ang pagtangis ng mga bata sa kanilang silid ay nagpukaw kay Aurelia mula sa malalim na pag-iisip. Isang bangungot. Narinig niyang sumigaw ang isa sa kanila. Dali-dali siyang lumapit, pinakalma ang kanyang anak, habang ang larawan niya at ni Darion sa mensahe ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Hindi lang siya ang target ni Lucien, pati na ang mga anak niya. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kinabukasan, isang masakit na desisyon ang kailangang gawin ni Aurelia. Nagpadala siya ng text message kay Darion. Hindi na ako makikipagkita sa iyo. Itigil na natin ito. Nakatanggap siya ng agad na tawag mula kay Darion. Ma'am Aurelia, ano po ang nangyayari? Huwag kayong sumuko. Hindi mo naiintindihan, Darion. Pilit niyang pinatigas ang kanyang boses habang ang luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Masyado itong delikado. Hindi ko kayang isugal ang buhay ng mga anak ko. Pero malapit na tayo, ma'am. Mayroon na tayong ebidensya. Walang ebidensya ang magiging sapat kung mawawala sa akin ang mga anak ko. Putol ni Aurelia sa kanyang sinasabi. Ang bawat salita ay may bahid ng sakit. Kalimutan mo na ito, Darion. Kalimutan mo na ako. Pinatay niya ang tawag at kasabay noon ay ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang ginawa niya ay para sa ikabubuti ng kanyang mga anak, kahit pamanakit ito kay Darion at sa sarili niya. Kinaumagahan, ginulat ni Lucien si Aurelia ng isang extravagant na bouquet ng mga bulaklak at isang mamahaling alahas. Para sa'yo, mahal, sabi ni Lucien. May ngiti sa labi, ngunit ang mga mata nito ay nanlilisik sa kakaibang paraan. Salamat sa pagiging isang mabuting asawa. Sana ay lagi kang manatili sa aking tabi. Alam ni Aurelia na ito ay isang pagbabanta na may pabalat bunga ng pagmamahal. Ang ngiti ni Lucien ay parang nangiti ng demonyo. Salamat, Lucien. Pilit niyang ngumiti, habang ang sikmura niya ay nagkakabuhol. May isang bagay lang akong gusto mong malaman, Aurelia. Sabi ni Lucien, lumapit. Ang pamilya ay mahalaga, at ang mga taong nagtatangkang sirain ang pamilya ay hindi nagtatapos ng maayos. Kinabukasan, nakita ni Darion si Aurelia. Nakaupo si Aurelia sa isang parke, malapit sa playground ng mga bata. Gusto niyang lapitan, ngunit nang makita niyang lumabas si Lucien mula sa kotse at inalalayan si Aurelia na tumayo, nanatili siyang nakatago. Nakita ni Darion ang isang mapait na ngiti sa labi ni Lucien habang kinakawayan siya nito, na tila alam na alam nito na nakamasid si Darion. Parang sinaksak ang puso ni Darion. Akala niya ay nagtatrabaho sila para sa katarungan. Ngunit tila bumalik si Aurelia sa piling ni Lucien. Ang pagkabigo at galit ay bumalot sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Samantala, isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa tahanan ng mga Navarro. Bawat galaw ni Aurelia ay sinusuri ni Lucien. Bawat tawag niya ay tinitignan. Naging preso siya sa sarili niyang bahay, ngunit hindi sumusuko si Aurelia. Habang nagpapanggap na masunurin, gumagawa siya ng sariling paraan. Nakuha niya ang contact number ni Celine Madrid mula sa phone din sa mo ni Lucien. Nagpadala siya ng mensahe. Celine, alam kong may alam ka. Hindi ka nag-iisa. Kung gusto mong makalaya sa kanya, tulungan mo ako.
Inilakip din niya ang isang lumang balita na nahanap niya sa internet tungkol sa isang kaso ng pandaraya sa isang small-time company ilang taon na ang nakakaraan. Ang pangalan ni Selene Madrid ay nabanggit doon bilang isang witness na hindi kailanman nagbigay ng testimonya. Ito ang lihim na hawak ni Lucien laban kay Celine. Ilang minuto ang lumipas, walang tugon. Nagsisimula ng mawalan ng pag-asa si Aurelia. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, sa gitna ng gabi, may dumating na tugon mula kay Celine. "Sino ka?" Ang tanong, puno ng pagdududa. "Ako si Aurelia, ang asawa ni Lucien." Matatag na sagot ni Aurelia. "Alam ko ang mga ginagawa niya. Alam ko rin kung paano kanya ginagawang instrumento. Kung ayaw mong habambuhay na maging alipin niya, kailangan mo akong tulungan, kaya kitang protektahan." Nag-reply si Celine, "Kailangan kong makipagkita sa'yo. Mag-isa ka lang, walang iba. Huwag mong sabihin kahit kanino. Bukas ng gabi, 9:00, sa lumang kapehan sa kanto ng Mabini at Taft." Naramdaman ni Aurelia ang kaba. Isang bitag? O isang huling pagkakataon? Ito ang huling barahan niya. Ang tanging pag-asa para sa kanyang mga anak at para sa sarili niya. Nakatitig si Celine sa kanyang cellphone. Ang mensahe ni Aurelia ay parang haring baraha na nagpapalit ng direksyon ng laro. Hindi niya akalain na aabot sa ganito. Matagal na siyang preso sa mga lihim ni Lucien sa takot na mabunyag ang kanyang nakaraan. Ngunit ang banta ni Aurelia, kasama ang pagbanggit sa lumang kaso, ay nagparamdam sa kanya na hindi na siya nag-iisa. O kaya, mas matindi na ang panganib. Nang gabing iyon, matapos niyang matiyak na natutulog na si Lucien, palihim na umalis si Celine. Ang lumang kapehan sa kanto ng Mabini at Taft ay halos wala ng tao. Nakita niya si Aurelia, nakaupo sa isang sulok, mukhang matapang ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mukha. "Salamat at dumating ka," sabi ni Aurelia. Nang makaupo si Celine, "Ano ang gusto mong mangyari?" Diretsong tanong ni Celine. Ang boses ay puno ng pagdududa. "Alam mo ang mga ginawa ko. Alam mo ang hawak ni Lucien laban sa akin." "Alam ko," sagot ni Aurelia. Matatag ang tingin. "At alam ko rin na biktima ka lang niya. Hindi ka masamang tao, Celine. Naging biktima ka ng kanyang manipulasyon." Doon, bumigay si Celine. Nagsimulang umagos ang kanyang luha. "Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, Aurelia. Nagsimula ito ng, kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Nangyari ang isang pagkakamali sa trabaho ko noon at si Lucien, siya ang tumulong sa akin. Pero kapalit noon, kinuha niya ang lahat. Ang kalayaan ko, ang kaluluwa ko." Ikinuwento ni Celine ang lahat. Kung paano siya ginamit ni Lucien sa mga iligal na transaksyon, kung paano siya pinilit na maging kabit para makakuha ng impormasyon sa mga katunggali, at kung paano niya narinig ang lahat ng pagpaplano ni Lucien laban sa ama ni Darion. Pinilit niya ang ama ni Darion na pumirma sa mga pekeng dokumento. Pinagsama-sama niya ang mga utang nito at pinilit na mag-declare ng bankruptcy. Tapos, may narinig akong usapan na sinabihan niya ang mga doktor na huwag bigyan ng agarang lunas ang ama ni Darion nang inatake ito sa puso. Para daw hindi makapagsalita. Maluha-luhang sabi ni Celine, "Alam kong masama ako, pero natakot ako, Aurelia. Binantaan niya ang pamilya ko." Hindi makapaniwala si Aurelia sa kanyang narinig. Hindi lang katiwalian, kundi may bahid din ng pagpatay. Si Lucien ay isang halimaw. Anong gusto mong gawin ko?" tanong ni Celine, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. "Gusto ko nang makalaya. Gusto kong maging malaya. Tulungan mo akong ibunyag si Lucien. Ilabas natin ang lahat ng katotohanan," sabi ni Aurelia. "Gagawin ko ang lahat para protektahan ka, Celine, pati na ang pamilya mo." Doon, naglabas si Celine ng isang USB drive na nakatago sa kanyang pitaka. "Mayroon ako nito. Lahat ng ebidensya ng mga transaksyon niya.
mga recording ng mga pag-uusap namin, ang tunay na K-plan na nagpaplano siyang gamitin para sisihin ang iba. Nakita kong hinahanap niyo ito sa bodega. Nagulat si Aurelia. Ito ang nawawalang ebidensya na hindi mabuksan ni Darion. Pero paano natin siya pababagsakin? Napakatalino niya. Napakalakas. Tanong ni Celine, puno ng takot. May tiwala ako kay Darion, sagot ni Aurelia. Magaling siya. At ngayon, magkasama na tayo. Biglang bumukas ang pinto ng kapehan. Pumasok si Darion. Ang mukha ay seryoso. Nakita niyang hawak ni Celine ang USB drive. Ma'am Aurelia, bakit kayo nag-iisa? Tanong ni Darion. May bahid ng pag-aalala. Doon, ikinuwento ni Aurelia ang lahat. Ang pagtatapat ni Celine, ang mga ebidensya, at ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng ama ni Darion. Nang marinig ni Darion ang tungkol sa ama niya, nagalit siya. Ngunit sa tingin niya kay Celine, nakita niya ang takot at pagsisisi. Kaya mo itong gawin, Celine, sabi ni Darion. Kailangan nating ilabas ang katotohanan para sa katarungan ng ama ko, para sa mga biktima ni Lucien. Hindi madali, babala ni Celine. Ang network ni Lucien ay napakalawak. May mga nakatanim siya sa gobyerno, sa pulisya. Kailangan nating maging matalino. Hindi lang basta ilalabas ang ebidensya. Kailangan natin siyang bitagin para sa kanyang sariling salita. Doon, nagsimula silang magplano. Isang huling pagkakataon. Isang pagkakataon para sa katotohanan. Habang nagpaplano sila, may isang lalaking nakaupo sa labas ng kapehan, nakikinig sa bawat salita nila. May ngiti sa kanyang labi. Isang ngiti na puno ng panlilinlang. Ito ay isa sa mga tauhan ni Lucien na nakakarinig ng lahat ng kanilang plano. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat galaw ay pinag-isipan. Sa loob ng opisina ni Darion, si Aurelia, Darion at Celine ay naghahanda para sa huling laban. Ang USB drive ni Celine ay nasa kamay ni Darion. Naglalaman ng mga ebidensya na kayang pabagsakin si Lucien, ngunit alam nilang hindi madali. Kailangan natin siyang bitagin sa sarili niyang salita, sabi ni Darion habang tinitignan ang mga recording. At kailangan nating itong gawin sa harap ng lahat, sa harap ng board. Magpapanggap akong susunod sa kanya, sabi ni Celine, puno ng takot ngunit determinasyon. Ibabalita ko sa kanya na maglalabas ako ng sariling ebidensya laban sa mga kalaban niya na hindi ko na kaya ang pressure para magtiwala siya sa akin. Ang plano ay simple ngunit delikado. Magpapatawag ng emergency board meeting si Lucien upang ilatag ang Project Phoenix at sisihin si Mr. Ricardo Gonzalez sa lahat ng katiwalian. Sa mismong meeting na yon, ilalabas ni Celine ang tunay na ebidensya habang si Darion naman ang magdadala ng mga karagdagang patunay mula sa labas. Aurelia, kailangan mo rin nandoon, sabi ni Darion. Bilang asawa, may karapatan kang magsalita. At ang presensya mo ang magpapakita sa kanila kung gaano kasinungaling si Lucien. Kinabukasan, naging abala ang Navarro Group. Nagpadala si Lucien ng memo para sa isang emergency board meeting kinabukasan ng hapon. Confident siya na ang kanyang Project Phoenix ay magliligtas sa kanya. Sigurado ka bang kaya mo ito, Celine? Tanong ni Aurelia kay Celine sa isang text message. Kailangan ko, Aurelia, sagot ni Celine. Ito ang pagkakataon ko para makalaya at para itama ang mga mali ko. Dumating ang araw ng meeting. Ang boardroom ng Navarro Group ay puno ng tensyon. Nandoon si Lucien, nakangiti, tila nagtatagumpay na. Katabi niya si Celine, na mukhang kalmado ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda, nandoon din si Aurelia. Nakaupo sa likod, handang maging isang bomba na sumasabog. Nagsimulang magsalita si Lucien. Mga kasamahan, mayroong isang malaking pagtataksil na nangyayari sa ating kumpanya. May nagtatangkang sirain ang ating reputasyon at ang ating negosyo. Ibinahagi ni Lucien ang kanyang Project Phoenix
Pilit na pinaniniwala ang board na si Mr. Ricardo Gonzales ang utak sa lahat ng katiwalian. Ang bawat salita niya ay maingat na pinaghandaan, puno ng pangungumbinsi. At ngayon, meron tayong ebidensya upang patunayan ito, sabi ni Lucien at lumingon kay Celine. Celine, ilabas mo ang mga dokumento na nagpapatunay sa mga kasinungalingan ni Mr. Gonzales. Doon, tumayo si Celine. Ang lahat ay nakatutok sa kanya. Ngunit sa halip na ilabas ang mga dokumento laban kay Mr. Gonzales, hinawakan ni Celine ang isang mic at nagsimulang magsalita. Mr. Chairman, mga miyembro ng board, nais ko pong magbunyag ng isang malaking katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Lucien. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Ang lahat ng sinasabi ni Mr. Navarro ay isang kasinungalingan. Matatag na sabi ni Celine, ako po ay isang biktima ng kanyang manipulasyon. Ako po ang inutusan niyang gumawa ng mga pekeng dokumento. At ako po ang testigo sa kanyang mga illegal na transaksyon. Nagulantang ang buong boardroom. Nagsimulang magbulungan ng mga miyembro. Lies! She's lying! She's the one behind all of this! Sigaw ni Lucien pilit na dinidiskredito si Celine. She's trying to save herself. Ngunit nagpatuloy si Celine. Mayroon akong ebidensya, mga recording, mga bank statement at mga dokumento na nagpapatunay na si Lucien Navarro ang utak sa lahat ng katiwalian at siya rin ang may pananagutan sa pagkamatay ng ama ni Darion Fajardo. Doon, tumayo si Darion mula sa likod. Ang kanyang paglitaw ay nagdulot ng mas matinding gulat. Hawak niya ang USB drive. Narito ang lahat ng ebidensya, Mr. Chairman, sabi ni Darion habang isinasalpak ang USB sa projector. Ang K-plan ni Mr. Navarro, ang kanyang mga shell companies, ang kanyang mga pagtatangkang manlinlang at manakit ng mga inosenteng tao, kasama na ang aking ama. Ang mga mukha ng mga miyembro ng board ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa galit. Ang mga litrato, mga recording at mga dokumento ay nagpapakita ng lahat ng kasinungalingan ni Lucien. Galit na galit si Lucien. Sinubukan niyang lapitan si Celine, ngunit pinigilan siya ng mga security guards. Magsisisi kayong lahat! Babayaran ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Sigaw ni Lucien, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Wala kayong alam. Ako ang may-ari ng lahat. Ako ang hari. Doon, tumayo si Aurelia. Hindi ka hari, Lucien. Isa ka lang sinungaling. At ang iyong kaharian ay gawa sa kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang mga pulis, kasama ang isang opisyal na may hawak na warrant of arrest. Lucien Navarro, sa bisa ng warrant na ito, ikaw ay inarestado sa mga kasong pandaraya, pagnanakaw at pagpatay, sabi ng opisyal. Namutla si Lucien. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang imperyo ay bumagsak. Ang paghila ng posas sa kamay ni Lucien ay parang musika sa pandinig ni Aurelia, ngunit may bahid ng pait. Hindi ito ang pagtatapos na inasam niya para sa kanyang pamilya, ngunit ito ang katarungan na matagal niyang ipinaglaban. Ang dating makapangyarihang CEO ay ngayon ay isang kaawa-awang preso. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Hindi ito matatapos dito, Aurelia. Magsisisi ka! Sigaw ni Lucien habang inilalabas siya ng mga pulis. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa boardroom, ngunit wala nang sinumang nagbigay pansin. Puno ng pagod, ngunit may bahid ng kapayapaan, bumagsak si Aurelia sa isang silya. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Ang sumunod na mga araw ay naging abala sa pagharap sa media, sa mga investigasyon at sa proseso ng diborsyo. Naglabas ng mga pahayag ang Navarro Group, kinukondena ang mga aksyon ni Lucien at pinangangakong babayaran ang lahat ng biktima nito, si Mr. Ricardo Gonzales, na pilit na sinisisi ni Lucien, ay naabswelto at muling ibinalik sa kanyang posisyon. Si Aurelia ay tinawag upang magbigay ng testimonya sa korte. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ang pagtindig laban sa ama ng kanyang mga anak
ay isa sa pinakamahirap na desisyon sa buhay niya, ngunit alam niyang ito ang tama. Ginawa ko po ang lahat para panatilihin ang aming pamilya, sabi ni Aurelia sa harap ng hukom. Ang boses ay nanginginig. Pero hindi ko po kayang ipikit ang aking mga mata sa mga krimen na ginawa ng aking asawa para po sa katarungan at para sa kinabukasan ng aking mga anak. Nandoon si Celine, nagbibigay din ng testimonya. Ang kanyang pagtatapat ay naging susi sa pagpatong ng mga kaso laban kay Lucien. Alam ko po na nagkamali ako. Sabi ni Celine, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pero ginawa ko po ang lahat para makalaya sa kanyang kontrol at para itama ang mga mali ko. Pagkatapos ng ilang linggo ng paglilitis, sa wakas ay bumaba ang hatol. Si Lucien Navarro ay napatunayang guilty sa lahat ng kaso, kabilang ang pandaraya, pagnanakaw, at pagpatay. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Naramdaman ni Aurelia ang bigat ng 1,000 bato na biglang nawala sa kanyang balikat. Ngunit ang kaligayahan ay hindi ganap. May kalungkutan pa rin. Kalungkutan para sa pamilyang gumuho at kalungkutan para sa mga taong nasaktan. Umuwi siya sa bahay na ngayon ay tila napakalaki at napakatahimik. Ang mga gamit ni Lucien ay naroon pa rin, parang mga multo ng nakaraan. Tiningnan niya ang larawan nila ni Lucien nung kasal nila. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang ngayon ay wasak na. Mama, tanong ng kanyang anak na si Luna na lumapit sa kanya. Bakit po malungkot si Papa? Niyakap ni Aurelia ang kanyang anak. May mga bagay po kasing kailangan niyang ayusin, anak. Pero magiging maayos din po ang lahat. Kinagabihan, may kumatok sa pintuan. Si Celine. Ang kanyang mga mata ay mugto. Ngunit meron na siyang ngiti sa kanyang labi. Salamat, Aurelia, sabi ni Celine. Niyakap si Aurelia. Binigyan mo ako ng pagkakataong ayusin ang buhay ko. Walang anuman, Celine, sagot ni Aurelia. Ginawa mo ang tama at sana makahanap ka ng kapayapaan. Nagpaalam si Celine, handang harapin ang sarili niyang mga kaso, ngunit may tiwala na sa kanyang sarili. Ang susunod na araw ay naging abala. Paglilipat ng mga anak sa ibang paaralan, paghahanap ng bagong trabaho, at pag-ayos ng mga dokumento ng diborsyo. Hindi madali, ngunit bawat hakbang ay naglalapit kay Aurelia sa isang bagong simula. Naramdaman niyang tila nawawalan siya ng lakas, ngunit sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga anak, nagkakaroon siya ng bagong pag-asa. Sila ang kanyang inspirasyon. Isang gabi, habang nag-aayos si Aurelia ng mga lumang gamit sa kwarto ni Lucien, nakita niya ang isang maliit na lockbox. Sinubukan niya itong buksan at sa pagkakataong ito, nakuha niya. Sa loob ay hindi mga dokumento ng negosyo, kundi mga lumang sulat mula sa kanyang ina na matagal na niyang hinahanap. Mga sulat na puno ng pagmamahal at pag-asa. Doon, naramdaman ni Aurelia ang isang mainit na yakap mula sa likuran. Si Darion. Kumusta ka? Bulong ni Darion. Okay lang, sagot ni Aurelia. Ang luha ay nagsisimulang umagos muli, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaginhawaan. Salamat, Darion. Kung wala ka, hindi ko ito kakayanin. Hinawakan ni Darion ang kanyang kamay, mahigpit. Hindi ka nag-iisa, Aurelia. Nariyan ako. Nandyan ang mga anak mo. At ngayon, malaya ka na. Ngunit isang bagong balita ang dumating kinaumagahan. Isang tawag mula sa kanyang abogado. Ma'am Aurelia, may bagong developments po sa kaso ni Mr. Navarro. Sabi ng abogado, ang boses ay puno ng pagkabahala. Nag-file po siya ng appeal. Gusto niya pong baligtarin ang desisyon ng korte. At gagamitin niya po ang lahat ng koneksyon niya para gawin iyon. Hindi pa po tapos ang laban. Napakapit si Aurelia sa telepono. Isang bagong alon ng takot ang bumalot sa kanya. Hindi pa pala tapos. Ang laban para sa kalayaan at katarungan ay magpapatuloy.
Ang balita ng pag-apela ni Lucien ay parang malamig na tubig na ibinuhos kay Aurelia. Hindi pa tapos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na natin hahayaang manalo siya, Aurelia. Matatag na sabi ni Darion habang hawak ang kanyang kamay. Lalaban tayo at sisiguraduhin nating makukuha niya ang karapat-dapat sa kanya. Sa suporta ni Darion, muling nagpakatibay si Aurelia. Kinausap niya ang kanyang abogado, naghanda para sa bagong round ng laban. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matapang na siya. Hindi na siya ang dating Aurelia na madaling sumuko. Pinagsikapan ni Aurelia na bumuo ng bagong buhay para sa kanya at sa kanyang mga anak. Nag-apply siya ng trabaho sa isang marketing firm gamit ang kanyang dating karanasan bago siya naging full-time housewife. Hindi madali, ngunit unti-unti, nakakuha siya ng tiwala sa sarili. Ang kanyang mga anak, kahit bata pa, ay nagsimulang makaramdam ng pagbabago. Ang kanilang ina ay hindi na malungkot. Mas madalas na itong nakangiti at mas maraming oras para sa kanila. Si Darion ay naging malaking bahagi ng kanilang bagong buhay. Madalas siyang bumisita, nagdadala ng pagkain, nagtuturo sa mga bata sa kanilang aralin, at nagpapatawa sa kanila. Ang kanyang dating matigas na muka ay unti-unting lumambot, lalo na kapag kasama niya ang mga bata. Tito Darion, laro po tayo. Sigaw ni Luna habang hinihila ang kamay ni Darion. Sige, princess. Sagot ni Darion. Ngumiti. Nakita ni Aurelia ang pagbabago kay Darion. Ang dating lalaking puno ng galit at paghihiganti ay ngayon ay puno na ng pagmamahal at pag-asa. At sa piling niya, naramdaman ni Aurelia ang isang kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, biglang hinawakan ni Darion ang kamay ni Aurelia. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kislap sa puso ni Aurelia. Aurelia, sabi ni Darion, tumigil at hinarap siya. Alam kong marami tayong pinagdaanan at alam kong hindi madali ang lahat. Pero gusto kong sabihin sa iyo na mahal kita. Nanlaki ang mga mata ni Aurelia. Hindi niya inaasahan ang pagtatapat na yon. Ang kanyang puso ay kumalabog. Mahal din kita, Darion, bulong ni Aurelia habang nagsisimulang umagos ang kanyang luha. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging lakas ko. Salamat sa pagiging liwanag sa dilim ko. Niyakap ni Darion si Aurelia ng mahigpit. Ito ang pagmamahal na hinahanap-hanap niya. Ang pagmamahal na totoo at tapat. Ang laban sa korte ay nagpatuloy sa loob ng ilang buwan. Sinubukan ni Lucien na gamitin ang lahat ng koneksyon niya. Ngunit sa huli, ang katotohanan ang nanaig. Ang mga ebidensya ni Aurelia at Celine ay masyadong malakas at ang mga testigo ay hindi na natakot. Sa isang malamig na umaga, bumaba ang huling hatol ng Korte Suprema. Kinumpirma ang desisyon ng mas mababang korte. Si Lucien Navarro ay mananatili sa kulungan. Habang buhay, walang apela, walang pag-asa. Niyakap ni Aurelia ang kanyang abogado at saka si Darion. Tapos na. Talagang tapos na. Malaya na tayo, Aurelia, bulong ni Darion. Umuwi si Aurelia at doon, sa harap ng kanyang mga anak, ibinalita niya ang magandang balita. Ang mga bata ay nagtatatalon sa tuwa. Hindi man nila lubos na naiintindihan, alam nilang masaya ang kanilang ina. Sa loob ng kanyang kwarto, tumingin si Aurelia sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang dating asawa ni Lucien, kundi isang babaeng malakas, matapang, at puno ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi na sa luha ng kalungkutan, kundi sa luha ng kaligayahan. Ngayon, handa na siyang simulan ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata na puno ng pagmamahal, kapayapaan, at tunay na kaligayahan sa piling ni Darion at sa pagmamahal ng kanyang mga anak. 5 taon na ang lumipas. Ang sariwang simoy ng hangin sa burol
ay nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak habang nakaupo si Aurelia sa tabi ni Darion. Sa kanilang harapan, masayang naglalaro ang kanyang mga anak, sina Luna at Leo, na ngayon ay malaki na at mas naiintindihan na ang mundo. Ang dating sakit at takot ay napalitan na ng payapa at tunay na kaligayahan. "Masaya ka ba?" tanong ni Darion, hinawakan ang kamay niya. "Oo, Darion, sobra," sagot ni Aurelia. Sinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. "Hindi ko akalain na aabot ako sa ganito, na makakahanap ako ng kapayapaan pagkatapos ng lahat." Si Darion, ang dating matigas na tamtu na binalot ng galit, ay ngayon ay isang mapagmahal na ama at asawa. Ang kanyang pagmamahal sa mga bata ay totoo at itinuring siya ng mga ito na tunay na ama. Si Luna, ngayon ay isang matalinong dalagita, ay lumapit sa kanila. "Mama, Tito Darion, tingnan niyo po ang ginawa namin." May hawak siyang isang kwaderno na puno ng mga drawing. "Ang ganda naman, anak," sabi ni Aurelia, humanga. "Si Tito Darion po ang nagturo sa amin," sabi ni Leo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki na pangiti si Darion. Ang kanyang mga pilat sa nakaraan ay tila naghilom na. Ang katarungan para sa kanyang ama ay natamo at kasabay noon ay ang paghilom ng kanyang sariling puso. Isang araw, nakatanggap si Aurelia ng isang tawag mula kay Celine. Pagkatapos ng kanyang sentensya, inayos ni Celine ang kanyang buhay. Ginawa niya ang lahat para makabawi sa mga taong nasaktan niya at naging isang aktibong volunteer sa isang shelter para sa mga biktima ng pang-aabuso. "Aurelia, gusto ko lang magpasalamat," sabi ni Celine sa telepono. "Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makikita ang liwanag. Masaya ako para sa iyo, Celine," sabi ni Aurelia. "Ginawa mo ang tama at pinatunayan mong may pag-asa pa rin para sa lahat." Ibinaba ni Aurelia ang telepono at tumingin kay Darion. "Naalala mo pa ba nung una tayong nagkita?" Napangiti si Darion. "Oo. Muntik mo nang suntukin ang pinto ng opisina ko." Natawa si Aurelia. "Hindi ko akalain na ang lalaking puno ng galit na yon ay magiging asawa ko." Lumuhod si Darion sa harap ni Aurelia. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng singsing, ngunit puno ng pagmamahal. "Aurelia Santos," sabi ni Darion. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Sa loob ng 5 taon, napatunayan mo ang lakas at tapang ng isang babae. Napatunayan mo ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. At ngayon, gusto kong ituloy ang ating kwento. Gusto kitang maging asawa. Gusto kong maging pamilya tayo habang buhay." Pumatak ang luha sa mga mata ni Aurelia. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa kaligayahan. Ito ang tunay na happy ending na hindi niya kailanman inakala na magiging sa kanya. "Oo, Darion, mahal na mahal kita," sabi ni Aurelia habang niyayakap si Darion ng mahigpit. Ang araw ay unti-unting lumubog, nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Nagtipon ng pamilya, nagtatawanan at masayang nagkwentuhan. Ang dating tahanan ni Aurelia ay nabenta na at lumipat sila sa isang mas simpleng bahay sa Tarlac, malayo sa ingay at kasinungalingan ng syudad. Isang bahay na puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang kwento ni Aurelia Santos ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa pagkawasak, sa paghahanap ng lakas sa sarili, at sa pagpili ng kapayapaan at pagmamahal. Ito ay tungkol sa isang babae na magigisi na, sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, ay piniling maging ilaw sa sarili niyang kadiliman. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagkontrol ng iba, kundi sa pagkontrol ng sarili mong kapalaran. At sa pagpili ng isang buhay na puno ng katotohanan, integridad, at walang hanggang pagmamahal.
Naglakad sina Aurelia, Darion, at ang kanilang mga anak patungo sa dapit hapon. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang panghabambuhay na pangako ng pagmamahal at pag-asa. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni na Aurelia at Darion, isang paglalakbay na puno ng pagsubok at pagbangon. Sa inyo, aming minamahal na tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat sa pagbibigay ninyo ng inyong oras at puso sa istoryang ito. Naway nadama ninyo ang bawat kaba, bawat sakit, at bawat pag-asa na aming inilatag sa bawat kabanata. Ang pagsusulat ng liwanag sa kadiliman ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin na puno ng inspirasyon mula sa tapang ng mga kababaihan nating Pilipino. Habang nililikha ko ang bawat linya, nadama ko ang pagtindig ni Aurelia, ang pagpapatawad ni Celine, at ang pagmamahal ni Darion. Naging mithiin ko na maibahagi ang isang kwento na hindi lamang nagpapakita ng laban para sa katarungan, kundi ang mas malalim na laban ng puso, ang paghahanap ng pagpapatawad sa sarili, ang lakas na bumangon mula sa pagkawasak, at ang walang hanggang pag-asa sa tunay na pagmamahal. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan kaming binhi ng inspirasyon sa inyong mga puso. Maligaya akong makarinig ng inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakagusto ninyo sa kwento ni Aurelia? O may nais ba kayong ibahagi tungkol sa inyong sariling karanasan? Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig.